Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-YouTube, sa lahat po ng ating mga followers. Magpadala ng inyong mga storya sa pamamagitan ng email sa papadudutstories@gmail.com. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Nais ko lamang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko, naway mabigyan ng pagkakataong mabasa. Sumulat ako dahil na rin sa encouragement ng kaibigan ko na minsan na rin sumulat sa inyo. Kaya eto, dahil sa kakulitan niya, naglakas loob na rin po akong magbahagi ng kwento ng buhay ko. Nais kong simulan sa simpleng pagpapakilala. Ako po si Yuri, sa ngayon ay 28 years old, half Filipino and half Korean. Pilipino ang nanay ko at Korean naman ang papa ko, pero hindi ko siya nakilala pa. Ang sabi ng nanay ko ay matagal na raw siyang patay dahil sundalo siya. Dito ako lumaki sa Pilipinas habang si mama naman ay nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang nurse. Nakikitira lamang ako sa tita ko na walang anak na babae, kaya mahal na mahal nila ako. Puro lalaki ang mga pinsan ko, kaya lumaki ako na one of the boys. Simple lamang akong babae, Papa Dudut. Walang arte sa katawan at sabi nila, sobrang friendly ko daw kasi kahit saan ay may barkada ako. Year 2015, bakasyon at birthday ng isa sa mga kaibigan ko. Nagaya siya ng overnight sa isang resort to celebrate. Ang dami kong nakilala, Papa Dudut, at isa na roon si Migs. Isang gwapong lalaki na anak mayaman. Kaklase siya ng kuya ng kaibigan ko na nagdadaos ng kaarawan sa araw na yon. Kaya andun din sila. Kuwela ang kuya ng kaibigan kong si Andrea. Mahilig itong mambugaw ng mga kaibigan niya sa mga kaibigan ng kapatid niya. Dahilan na rin para magkakilala kami. Mahiyain si Migs at palaging nasa sulok lang. Nakikitawa siya pero hindi siya maaasahang dumaldal, na complete opposite ko naman dahil sa sobrang maingay ako at bida-bida. Naagaw niya yung attention ko, Papa Dudut, nang mapilit nila itong kumanta sa videoke. Ang ganda ng boses niya, sobra. Parang anghel na bumaba na galing sa langit para kantahan kami. At sa sobrang bilib ko nga, Papa Dudut, ay napanganga talaga ako, Papa Dudut, dahilan para pagtawanan nila ako. Yuri, ang ganda mo sana kaso tululaway ka naman. Pangasar ng kuya ni Andrea, dahilan para mapahawak ako sa bibig ko. Habang sila ay sobrang pinagtatawanan ako. Napansin kong napatingin sa akin si Migs dahil sa ingay nila. May ilang pang nagsasabi na crush ko daw siya dahil sa nangyari. Hiyang-hiya ako, Papa Dudut, kaya umalis na lamang ako at nagdahilan na magsi-CR lang. Nagpunta ako sa isang cottage malapit sa isang pool, medyo malayo sa kanila. May dala akong isang bote ng beer at hindi ko alam that time na parang gusto kong mag-enjoy lang. Gusto kong i-enjoy ang ganda ng resort. Naiingayin na lang din siguro ako sa sarili ko. Maya-maya pa ay may nagsalita papalapit sa akin. Walang iba kundi si Migs at tinatanong niya kung okay lang daw bang makiupo sa tapat ng upuan na inuupuan ko. Tumango lamang ako bilang pagsangayon. Nabigla siyang nagsalita. Yuri, tama ba? Ganon lang talaga yung si Paul, mahilig mangasar. Nabiktima ka lang kanina.
Sabay ngiti siya pagsisimula niya ng pag-uusap sa akin. Sumagot naman ako at sinabing wala yon, ano ka ba? Gusto ko lang libutin tong resort kasi uwian na naman bukas. At nginitian ko din siya, Papa Dudut. Hindi ko alam, Papa Dudut, na sa ginawang pagkausap sa akin ni Migs ay gumaan ang loob ko sa kanya. Halatang mahiyain siya pero nakakatuwa kasi na kinausap niya ako. Ang dami din naming napagkwentuhan dahilan para mawala yung ilang namin sa isa't isa at maging friends na kami. Natapos ang birthday ng kaibigan ko si Andrea na nadagdagan na naman ang bilang ng mga friends ko. Sa katauhan ni Migs yon. Mabait si Migs, Papa Dudut, only child siya at attorney ang papa niya. Medyo strict daw ito kaya madalang siyang makasama sa ilang get together nilang magkakaibigan. 22 years old ako during that time at 25 naman si Migs. Katulad ng papa niya ay gusto niya ring maging abogado kaya law ang kurso niya at ako naman ay civil engineering ang course ko. Parehas kaming taga Laguna at parehas din na nag-aaral sa Maynila. Different universities pero magkalapit lang ang paaralan namin. Kaya mula nang naging magkaibigan kami ni Migs, nalibre na ako ng pamasahe dahil may sasakyan ito na pinapagamit daw sa kanya ng papa niya. Sa tuwing biyahe nito pa Maynila ay tinetext o chinachat niya ako para isabay. Kaya kapag may pagkakataon na pwede akong sumabay ay sumasabay talaga ako. Gusto raw kasi niya ng maingay na kasama sa biyahe. At talent ko naman yon. Effortless sa akin ang dumaldal kaya hindi talaga siya aantukin kapag sinabay niya ako. Mabilis na lumipas sa mga buwan at napapalalim ang pagkakakilala namin sa isa't isa ni Migs. Papadudot base sa mga nasabi ko kaninang mga karakter niya, ay alam kong may ilan sa mga nakikinig ang manghihinayang sa sasabihin ko. Lalaki si Migs, Papadudot. Lalaki siya na may pusong babae. Hindi ko to nahalata noong una. Wala talaga akong ideya. Magaling kasi siyang magtago at iilan lang kaming nakakaalam nito. Sa mga nagdaang buwan ay sobrang naging palagay na kami sa isa't isa ni Migs. Dahilan na rin para aminin niya sa akin ang totoong siya. Sinabi rin niya na takot siyang magpakatotoo dahil hindi niya kaya na ma-disappoint sa kanya ang papa niya. At isa pa ay hindi niya kayang i-judge siya ng mga taong makakakita sa kanya. Kaya kinaya niya na lamang ang magtago. At makontento na lamang na magpakatotoo sa mga iilang tao na pinagkakatiwalaan niya, kagaya ko. Tinanggap ko siya, Papadudot, at mahal na mahal ko si Migs dahil kaibigan ko siya. Kahit ano pa siya ay suportado ako at nirerespeto ko siya. Isang araw ay sinama ako ni Migs sa bahay nila para panoorin yung movie na parehas naming gusto. Sinama niya pa ako nung binili namin yon sa mall. Out of town daw ang papa niya kaya inaya niya ako na doon na lamang sa kanila manood ng movie. Pero pagdating namin sa bahay nila ay kita kong nagulat si Migs at may nakita din akong isang medyo may edad na lalaki na nakatingin at nakangiti sa amin. Base sa kinikilos ni Migs ay nalaman kong papa niya ang lalaki. Pinakilala niya ako dito at sinabi nito na hindi na siya natuloy sa Cebu at nalipat ng schedule ang pag-alis nito. At dagdag pa nito na patuloyin lang daw ako at gawin lang daw namin ang mga gusto naming gawin. Dahil nasa tamang edad na raw kami. Nakita ko pang inakbayan nito si Migs habang nakangiti. Halatang halata ko kay Migs na nahiya siya dahil sa mga sinabi ng papa niya. Mukhang iniisip nito na girlfriend ako ni Migs at hindi nga ako nagkamali, Papadudot. Nagulat na lamang ako nang tawagin akong anak ng papa niya. At tinatanong ako ng kung ano-ano, katulad ng saan at kailan kami nagkakilala ni Migs at ilang katanungan tungkol sa personal kong buhay. At kinagulat ko nang sabihin nitong masaya siya dahil sa unang pagkakataon ay may pinakilala at dinalang nobya ang anak niya sa kanila. Magsasalita sana ako para umapila pero nagulat ako nang biglang lumapit sa akin si Migs at hinawakan ang kamay ko. Sabay sabing, "Ang ganda ng girlfriend ko pa, no? Tapos mabait pa to. Sobrang kilala na niya ako at palagi niya akong iniintindi."
Sabay ngiti niya sa akin na parang nakikiusap na sumang-ayon ako sa kanya. Sinabayan ko siya sa palabas niya, Papa Dudut, at sinandig ko ang ulo ko sa kanyang braso at sinabi ko sa papa niya na ang bait din po ng anak ninyo kaya ko siya nagustuhan. Kitang-kita namin na sobrang natuwa ang papa niya sa ginawa namin. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan ay nagpaalam na sa amin ang papa niya dahil may aasikasuhin pa daw siya. Tinawag ako ni Migs at nagpunta na kami sa kwarto niya. At doon na siya nagpaliwanag at nakiusap sa akin na sangayunan ko na lamang daw ang inaakala ng papa niya. Wala namang problema sa akin yon, magpapanggap lang naman kami pag nasa harap kami ng papa niya. At para naman sa kaibigan ko ay no big deal sa akin yon. Napadalas ang pagbisita ko sa bahay ni na Migs, minsang aya niya at minsang imbitasyon ng papa niya. Pag hindi ito busy, naging madali lang naman sa amin ni Migs ang pagpapanggap dahil natural din naman sa friendship namin na sweet kami sa isa't isa. Pero mas naging touchy lamang siya, Papa Dudut, kapag syempre nasa harap kami ng papa niya. Isang pagkakataon na nasa kwarto kami ni Migs kakatapos lang ng palabas na pinapanood namin ay natanong ko sa kanya na lalaki ba talaga ang gusto niya at wala bang chance na magkagusto siya sa isang babae. Which is, I'll ask out of my curiosity. Isa din kasi ako sa mga nanghihinayang sa kagwapuhan ng kaibigan ko. Tumawa lamang ito at sinagot ako ng hiyak. Kung ikaw yung girl, wag na. Para ka kayang natubigang palaka dahil sa daldal mo. Sabay sabi niya ng joke lang, tinawanan na lang naming dalawa yon. Pag kaming dalawa lang ay lumalabas yung maarteng side niya pati yung pagiging bully niya na sobrang tinatawanan ko na lang. Migs was never been into a relationship before kasi sobrang takot daw siya. Na naiintindihan ko naman dahil alam ko yung stand niya as a son to his father. Ngayon ko lang pala babanggitin sa kwento ko, Papa Dudut, na during that time I was in a relationship. Pero mas lagi pa kaming magkasama at magkausap ni Migs kesa sa boyfriend ko. LDR kasi kami at nagkikita lang kami kapag bumababa siya sa barko. Seaman ang boyfriend ko, Papa Dudut, at hindi naman sa nilalahat ko sila. Pero malas ko lang dahil seaman loloko yung taong minahal ko. Isang kaibigan ko ang nakapagsabi sa akin na nakita niya raw ang boyfriend ko na may kasamang ibang babae sa mall. Kaya para makumpirma ay gumawa ako ng paraan para mahuli ang boyfriend ko, Papa Dudut. Sinabi niya sa akin na sa susunod pang linggo ang baba niya, pero ang totoo ay nasa Maynila na siya at nakikipaglaro na sa isa ko ring kabarkada. Pagkatapos kong makumpirma, hindi na ako naghabol, nagalit at nang away pa, Papa Dudut. Iniyak ko na lamang ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Tinawagan ko si Migs at sinabi niya na doon na lang daw kami sa bahay nila mag-usap since gabi na rin. Pinagpaalam na lang ako nito sa tita ko na doon na lang muna sa kanila. Nakikinig lang si Migs sa lahat ng drama ko at kitang-kita ko kung paano niya subukan na pag-aanin ang loob ko. Sinabayan niya rin yon ng pag-inom ng alak kahit na nadudumihan ko na yung kwarto niya sa pagkain ko ng mga chips, Papa Dudut. Which is bagay na alam kong ayaw na ayaw niya dahil sobrang linis kasi nito lalo na sa kwarto niya. Pero that time, Papa Dudut, ay wala akong narinig na reklamo mula sa kanya. Ang nakita ko lang ay yung pag-aalala niya sa mga mata niya. Sobrang nagpapasalamat talaga ako na nagkaroon ako ng kaibigan na katulad ni Migs. Tinignan ko siya ng padiretso, Papa Dudut, at nakipagtitigan ito sa akin. Nang bigla ko siyang tanungin na, Migs, may problema ba sa akin? Dahil ba masyado akong maingay? Masyado akong madaldal? Dahilan para ipagpalit ako? Migs, anong mali? Sabay iyak ko sa balikat niya. Niyakap ako nito at hinayaan niya akong umiyak at basain yung damit niya dahil sa mga luha ko. At rinig kong bigla niyang sabi na habang nakayakap ito sa akin na ikaw yung pinakatotoong taong nakilala ko. Hindi mo deserve na masaktan ng kahit na sino. Walang mali sa'yo. Huwag na huwag mong iisipin na may mali sa'yo. Oo, maingay ka, pero yung daldal mo, yung tawa mo,
Para yung isang musika kapag naririnig ko. Mahahawa ka na para bang gusto mo na lang din na sumabay sa pagtawa. Yung ingay na kapag naririnig mo mabubuo na rin yung pangit na araw mo na nasimulan mo. Tahimik lamang ako habang nagsasalita siya, Papa Dudut, at patuloy pa rin siya sa mga sinasabi niya. Kung hindi lang siguro ako ganito mas pipiliin kong mahalin ang babaeng kagaya mo. Eto ang mga kataga na nagpaalis sa akin sa yakap kay Migs, Papa Dudut, at hinarap ko siya. Walang nagsalita sa amin at nang nagtagal ay naramdaman kong hinawi niya ang buhok ko. Pinunasan niya ang mga luha ko. Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto niya at iniluwan nito mula sa labas ang papa niya na nakatingin sa amin, at kitang kita ko sa mukha nito ang pagkagulat at pagkahiya dahil sa nakita niyang sitwasyon namin ni Migs pagbukas niya ng pintuan. Nagsalita ito at sinabing pasensya na. Habang medyo nauutal pa, talatang medyo natatawa. Pagkaalis ng papa ni Migs ay nagulat ako sa sunod na nangyari. Tinuloy pa rin ni Migs ang pagtitig sa akin nang bigla niya na lamang akong hinalikan sa aking mga labi. Dahan-dahan ang halik na yon at nalalasahan ko pa yung alak na ininom namin. Alam kong hindi ako lasing sa mga oras na yon, pero para akong nalasing sa mga halik niya. Dahilan para sumagot ako sa mga ito. Dahan-dahan akong dinala ni Migs sa kanyang kama habang hindi pa rin napuputol ang kanyang paghalik. Ramdam na ramdam ko ang lalim ng mga ito. Hinayaan ko siyang gawin ang gusto niya dahil alam kong nagugustuhan ko din ang ginagawa niya sa akin. At inubos namin ang oras sa magdamag para pasayahin ang isa't isa. Hindi ko makakalimutan ang tagpong yon, Papa Dudut. Walang kasing sarap sa pakiramdam na makasiping ang lalaking nagugustuhan ko. Kinaumagahan nagising na lamang ako na may isang anghel sa tabi ko. Napakaamon ang mukha niya, Papa Dudut, ang pula ng mga labi niya, ang haba ng kanyang mga pilig mata at ang tangos ng kanyang ilong. Habang tinititigan ko si Migs ay napaluha na lamang ako, Papa Dudut, nang biglang nag-flashback lahat sa isipan ko yung nangyari at na-realize ko na iba si Migs. Hindi siya lalaki. Lasing lamang siya at magkaibigan kami at higit sa lahat ay ayoko siyang mawala. Yung mga yon ang nagpabangon sa akin mula sa pagkakahiga, Papa Dudut. Dali-dali ako nagbihis at umuwi at iniwan ko si Migs at maghapon lang akong nagkulong sa kwarto ko nang makauwi na ako. Nagising na lamang ako na hapon na at nakita ko sa phone ko ang lahat ng missed calls at text ni Migs. Gusto niyang magkausap kaming dalawa. Ayoko maging awkward kami sa isa't isa ni Migs, Papa Dudut. Ang alam ko lang ay magulo yung nararamdaman ko at gusto ko munang mag-isip. Kinabukasan ay nagpunta ito sa bahay ng tita ko para magkapag-usap kami. Pinatuloy siya ng tita ko at sinabi nito na mukhang may sakit daw ako. Rinig ko na dali-dali itong pumasok sa kwarto ko at nang makita niya ako ay hinawakan niya ang noo ko para makumpirma kung may sakit nga ba ako. At nang maramdaman niyang mukhang okay lang naman ako ay nagsimula na siyang magsalita at tinanong kung okay lang ba ako. Tumango lamang ako rito at maya-maya pa ay nagsalita siyang muli at ang salitang lumabas sa mga labi niya ay yung mga salitang ayokong marinig. Sorry, Yuri. Bumilis yung pintig ng puso ko at hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Pero isa lamang ang malinaw. Nasasaktan ako. Nagsasorry siya dahil hindi niya sadya yung nangyari. Dahil nandidiri siya sa mga nagawa namin. Dahil nadala lamang siya pero hindi niya naman intensyon yun. Yun yung mga pumasok sa isipan ko sa mga oras na yon. Pero pinili kong tumahimik na lamang. Ramdam ko ang nagbabadyang pagbagsak ng mga luha ko pero pinilit kong labanan yon. Hinarap ko si Migs at sinabi kong, ano ka ba? Alam ko naman na lasing ka lang. Kaya natin nagawa yon. Wala yun. Huwag na nating isipin. Okay lang ako. Don't feel sorry for anything. I'm alright. Nakita kong tumingin ito sa akin at sinabi ko sa kanya na gusto ko na magpahinga at pwede na siyang umuwi na lang muna sa kanila. Umalis na ito at nang marinig ko ang pagsara ng pintuan ng kwarto ko at doon na nga nagsimulang magunahan na tumulo ang mga luhang kanina ko pang pinipigilan. Ang sakit, tama nga ang iniisip ko.
pinagsisisihan niya ang mga nagawa namin. Makalipas ang ilang linggo ay tumawag ang mama ko na nasa Amerika para sabihing ayusin ko na lahat ng mga papeles ko sa Pilipinas dahil mapipetisyon na ako. Walang alinlangan na pumayag ako at pinadaling asikasuhin ang mga papeles ko. Sa panahong yon, yung paglayo ang naiisip kong paraan para takasan ang magulong nararamdaman ko para sa kaibigan ko. Mahal ko si Migs pero bilang kaibigan lang yon ang alam ko na nararamdaman niya para sa akin. Alam kong hindi tulad ko ang gusto niya kaya gusto ko sana munang lumayo, magpakalayo sa kanya. Nakapag-usap naman kami ni Migs bago ako umalis at alam niya lang na magbabakasyon ako para makasamang saglit ang mama ko. At wala siyang malay na wala na akong planong bumalik pa. Fast forward 2018, a guy named Miguel added me on social media. At hindi ako nagkakamali kung sino siya. I didn't expect him but I noticed his message stating na Yuri, is that your son? Is that our son? With another message of photo of me with my son. Yes, with my son Papa Dudut. Nagbunga ang isang gabing pagkakamali na itinuring niya. Nanginginig ako Papa Dudut at hindi ko alam kung ano ang dapat na i-reply sa kanya. Hindi ko maitatanggi na anak niya ang anak ko dahil kahit bata pa lamang ito ay mababakas na kamukhang kamukha ito ni Migs, ang tatay niya. And another message pop up. Si Migs yon. Asking kung nasaan kami sa Amerika at pupuntahan daw niya kami. And I replied, for what reason? Para guluhin pa niya yung tahimik na buhay ko kasama ang anak ko? Para ipaalala sa akin na pagkakamali lang sa kanya yung nagawa namin? No, nasabi ko sa sarili ko na hindi yun mangyayari. Masaya kami ng anak ko at gagawin ko ang lahat para kayaning mapalaki siya ng maayos kahit mag-isa lamang ako. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nakita ko si Migs na nakatayo sa harap ng pintuan namin. At siya ay nakatitig sa anak ko. Nakita ko ang mga tumutulong luha sa kanyang mga mata and suddenly ay niyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap na tumagos sa puso ko. I feel the longing at the same time ay nakaramdam din ako ng pain. Umalis ako sa pagkakayakap niya at kinarga ang anak ko. Lumapit siya sa amin at dahan-dahan niya kaming niyakap at rinig kong sabi niya na Yuri, kung saan-saan kita hinanap. Pero hindi na yon mahalaga. Ang importante ay magkasama na tayo. Kasama ang anak ko. I love you so much. And sorry kasi ang tanga-tanga ko para ma-realize yon kung kailan wala ka na. Hinanap kita kung saan-saan. Sa ngayon po ay nasa Pilipinas na kami Papa Dudut. At naninirahan sa Laguna, 2 years na kaming kasal ni Migs at nadagdagan na rin ng isang baby girl ang aming masayang pamilya. Dito ko na po tatapusin ang storya ng pag-ibig ko Papa Dudut. Salamat sa mahaba-habang pagsama sa akin sa pag-alala ko ng aking masayang nakaraan. Masaya ako na naibahagi ko ito sa inyo at naway naghatid ito ng kaunting ngiti sa mga nakikinig. More power sa inyong programa Papa Dudut. Keep safe and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Yuri of Laguna.